So again, isang magandang umaga po sa inyong lahat and a blessed day as well. Sisimulan na po natin ang ating pag-aaral. So malamang ang isa po sa mga bagay na ayaw nating mapag-usapan ay yung topic tungkol po sa kamatayan. Isang dahilan ay marami ang takot at ayaw mamatay. Yan po ay katotohanan. Ngunit ang totoo rin, kahit paanong iwas ang gawin po natin, hindi pa rin tayo makakaligtas sa kamatayan. Ito po ang dahilan kung bakit mababasa po natin sa Aklat ng Mangangaral, chapter 7 verse 2, mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan. Pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay nakatakdaring mamatay. Sa kabutihang palad naman po, hindi tayo nagtitipon ngayon dahil may namatayan. Ngunit sa araw na ito, hayaan niyo pong pag-usapan natin ang ilang katotohanan tungkol sa kamatayan. You see, what you believe about death and eternity will determine how you live. So anong masasabi natin tungkol sa kamatayan? Una, tiyak po ang pagdating ng kamatayan. Nakasulat po sa aklat ng Genesis chapter 2 verses 16 to 17, at sinabi niya sa tao, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. At alam po natin ang sumunod na pangyayari, nakasuway po si Eva at si Adan sa utos na ito ng Diyos at nakaranas po sila una ng tinatawag po na spiritual death. Ang ibig sabihin, napahiwalay po sila sa presensya ng ating Panginoon. They were both evicted dun po sa Garden of Eden. Of course, sumunod na po ron yung physical death na kanila pong naranasan. At sa aklat naman po ng Genesis, chapter 3, verse 19, nakasulat, kinakailangang magpakahirap ka ng gusto para makakain, hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan. Dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin babalik. Of course, hindi po kasama rito ang mga believers ng Panginoon na dadatnan niya sa kanyang pagbabalik. Hindi po sila makaka-experience ng kamatayan. Ikalawa po, natin pong masasabi tungkol po sa kamatayan ay ito. Maghihiwalay ang katawan at kaluluwa sa oras po ng kamatayan. Doon po sa aklat ng Mateo chapter 10 verse 28 nakasulat, huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. Tandaan po natin ang ating katawan ay mortal. Ang ibig sabihin, may kamatayan. Samantalang ang ating naman pong kaluluwa ay immortal o walang kamatayan. Naisulat po ni Apostol Pablo sa ikalawang aklat ng Korinto chapter 5 verse 8, malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Ito po ang dahilan kung bakit binabanggit ko sa mga funeral services na ang katawang nasa loob ng kabaong ay hindi ang kanilang mahal sa buhay. Ito'y labi o basyo na lamang. Ang kaluluwa at espiritu ng tao ay umalis o yumauna sa kanyang katawan. Sa piling ng Diyos, ang diretsyo ng mga tumanggap at sumasampalataya kay Jesus. Sa Hades naman po ang diretsyo ng mga hindi nananampalataya kay Jesus. Inilalarawan din po ang kamatayan sa Bible sa iba't ibang paraan. Una po, halimbawa sa Awit chapter 104 verse 29 nakasulat, kapag ikay lumalayo, labis silang nangangamba. Takot silang mamatay kung lagutin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon sila mula. Ayon po sa verse na ito, pag namatay ang tao, mauuwi siya sa alabok pagkat doon siya nagmula. Natatandaan po natin doon sa book of Genesis, nung nilikha po ng Diyos ang tao, siya po ay kumuha ng gabok o alikabok sa lupa at ito po ay kanyang hinulma. Ifinorm niya ito sa hugis ng tao, kanya po itong hininghan. Pero dahil sa gabok nga po tayo, yung katawan nating ito nagmula, sa gabok din ito babalik. At isa pa pong magandang halimbawa ay doon po sa aklat ng Genesis chapter 25 verse 8. Namatay siya, meaning si Abraham.
sa katandaan na kontento sa buhay at kasama na ng kanyang mga kamag-anak na sumakabilang buhay na. At sa Deuteronomy chapter 31 verse 16a, nakasulat naman po, sinabi ng Panginoon kay Moises, malapit ka nang mamatay at makasama ng mga ninuno mo. So ano ang ibig sabihin ng dalawang verses na ito? Sa pagkamatay po nila Abraham at Moises, nakasama na nila ang kanilang mga yumaong kamag-anak. Of course, ang tinutukoy po dito, yung mga kapwa nila mananampalataya sa Panginoon. At ganoon din po ang mangyayari sa atin kung tayo po'y sumasampalataya sa Panginoon, pag tayo po'y namatay at umuwi na ang ating kaluluwa sa Diyos, makakapiling na po natin doon yung mga mahal din natin sa buhay na yumao na una nang namatay. Doon naman po sa aklat ng 1, chapter 11, verse 11, pagkatapos sinabi pa ni Jesus, ang kaibigan nating si Lazarus ay natutulog. Pupunta ako ron upang gisingin siya. Ginamit po yung salitang natutulog. Doon naman po sa aklat ng Marcos, chapter 5, verse 39, pumasok siya, si Jesus ang ibig sabihin dito, sa bahay po ito nila Jairus, at sinabi niya sa mga tao, bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, kundi natutulog lang. Ito po yung time na si Jairus actually ay lumapit sa Panginoong Yesus at humingi ng tulong sapagkat nung time na yun, naghihingalo pa lamang yung kanyang anak. Pero hindi pa po sila nakakarating sa bahay, sila po ay sinalubong na ng mga kasamahan nitong si Jairus at sinabing huwag mo nang alalahanin, abalahin ang master sapagkat patay ng bata. Pero ang declaration po ni Jesus, hindi patay ang bata, kundi natutulog lang. Pero ang totoo, although totoong natutulog lang, ginagamit po yung salitang yon actually in relation to death. Madalas po ilarawan sa Bible ang kamatayan ng mga sumasampalataya sa Diyos bilang pagtulog. Doon po naman sa ikalawang Timoteo chapter 4 verse 6 nakasulat, ang buhay ko ay iaalay na. Ang nagsasalita po rito si Apostol Pablo. Ang sabi niya, ang buhay ko ay iaalay na dahil dumating na ang panahon ng pagpanaw ko, paglisan ko, pag-alis ko. So again, inilalarawan din po sa Bible na parang isang paglalakbay ang kamatayan mula sa mundong ito patungo sa isa pa. Now, isa pa pong katotohanan tungkol sa kamatayan ay pagkamatay, kasunod ay paghuhukom. Okay? Now, nakasulat po at maliwanag doon po sa aklat ng Hebreo chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom ng Diyos. For it is appointed unto man to die once, after that, the judgment. At doon naman po sa aklat ng Mangangaral, chapter 12, verse 14, nakasulat, sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. So ito pong isang katiyakan, pagkamatay natin, ang ating kaluluwa, iiwanan na itong katawang lupa, aakit na sa Diyos, at hahatulan na siya. Right then and there, hahatulan na siya. At syempre, kung ikaw ay nasa kay Kristo, ikaw ay deemed as innocent, not guilty anymore. Although lahat tayo guilty because all have sinned and come short of the glory of God. But because of what Christ did for us at the cross of Calvary 2,000 years ago, tayo pong lahat ay ligtas na. At ang hatol sa atin, of course, hindi guilty, kung hindi not guilty. Dito po sa aklat ng mga ngaral, kung babalikan natin, ang sabi, hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa. Mabuti man o masama, hayag man o lihim. So ang maliwanag po rito ito. Pakinggan yung mabuti ha. Ang bawat isa po sa atin ay haharap sa isa sa dalawang paghukom. One of two judgments. At yan po ang pag-aaralan natin sa susunod na Biyernes. Very exciting po yan. Kasi kung tayo na kay Kristo, nako, magugulat ka, ma-overwhelm ka at ma-amaze ka sa mga nakahanda sa iyong mga gantimpala. Pag-aaralan po natin yan next Friday. Sa ngayon po, tapos na po tayo at tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay mag-pray na. Thank you, Jesus. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat muli mong ipinaalala sa amin, Panginoon, ang mga bagay patungkol sa kamatayan. Especially now na November,
ay pinagdiriwang po ng halos buong mundo, Panginoon, yung pagyaon ng kanilang mga mahal sa buhay. At Lord, kami naman na buhay pa ay nagpapasalamat sapagkat yun nga po, Panginoon, yung pong tinatalakay sa amin, itinuturo sa amin yung mga ilang bagay, ilang katotohanan patungkol po sa kamatayan, na ito po ay tiyak at walang makakaligtas dito. Tanging pagtanggap lamang namin sa aming Panginoong Kristo ang amin pong pag-asa para kami makaligtas sa tinatawag po na eternal death or second death. Kaya Lord God, maraming salamat po sa katotohanan na si Kristo ang aming pag-asa, na kay Kristo ang aming buhay, that Jesus is the resurrection and the life, na kami man po ay mamatay, kami muling mabubuhay. Salamat din po, O Diyos, sapagkat marami pala, Panginoon, yung mga bagay na tumatalakay patungkol po sa tinatawag na kamatayan. At nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sapagkat sa oras na kami ay yumao, sapagkat kami ay na kay Kristo na, kami man ay hukuman, ang verdict po sa amin ay not guilty. Salamat at makakapiling ka po namin ng walang hanggang panahon, kasama po ang aming mga mahal sa buhay na nauna na pong yumao. At ganun din ang iyong mga anghel sa langit. Maraming salamat po. Dalangin ko nga po, Panginoon, na ingatan mo ang bawat isa sa amin. Iligtas mo kami sa kapahamakan, sa sakit at karamdaman, especially sa COVID-19 na ito. At Lord, ang dalangin din po namin, O Diyos, ay samahan mo kami at bigyan mo kami ng karunungan sa amin pong mga gawain, O Diyos, sa pakikipagharap namin sa mga tao. Nandudun lagi yung pag-ibig, yung gentleness, yung compassion, Panginoon, especially sa mga tao, Panginoon, na nagiging pasaway. Habaan mo pa po ang aming pasensya. And I pray, my Lord, sa lahat ng tapat na naglilingkod sa iyo, patuloy mo po silang pagpalain. Hindi lamang, Panginoong, basta-basta pagpapala, kung hindi lubos at bumubuhos at rumaragas ang pagpapala ang kanila pong maranasan. Again, i-prosper mo po ang works ng kanilang mga hands at ibigay mo sa kanila ang delight ng kanilang mga puso, ang desire ng kanilang mga puso, as long as they continue to delight in you. Blessed be your name, my Lord, at ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po ba natin itaas yung ating mga kamay towards heaven, please? At bibigyan ko po kayo ng benediction. So the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious unto you. And the Lord turn His face toward you and give you peace. So be strong po in the Lord and in the power of His might. Good morning po and have a blessed day.